May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Ano ba? Meron bang nakontratang papatay o walang nakontratang papatay? Yes, Your Dahil Honor. this morning lang sinabi nyo, you believe na merong nakontrata. Yes, Your Honor. Base ho doon sa utterances, we believe the Vice President na hindi ho siya nagbibiro nung sinabi niya yon. So, ang stand po namin, meron na ho siyang kinausap na tao. Usapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Just have last few Sorry, questions, Your Honor. apologies. Senator Judge Erwin Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have no more than 2 minutes. Thank you. Just one quick question to our witness. Inciting to sedition po yung kinaso ninyo. Opo, Your Tama. Honor. Pero hindi ba nagbo-border ito yung inciting to sedition to propaganda? Kasi po ayon po sa diksyonaryo, propaganda is a form of communication that aims to shape the people's belief, action, or behavior. Na you say something para udyukan yung tao, para magalit. So, nagbo-border ito between propaganda and inciting to sedition. What made you say that this is inciting to sedition yung pinagsasabi ni Vice President Sara Zimmerman Duterte? Again, Your Honor, we consider the elements ng inciting to sedition, Okay. one of which is yung whether the speeches disturbs the community. And then in-explain ko na po kanina yung mga comments. At the same time, yung responses ng recipients, gaya ng several government agencies and the President himself, as well as the Speaker of the House. And then, Your Honor, whether it would undermine public safety and public order, which is malinaw ho dun sa comments at reaksyon ng ating government agencies like the PNP, like the National Security Council, at ganun din po yung Presidential Communications Office. So, pinapakita ho nila doon na alarming yung situation, it's an active threat, at the same time, it's a matter of national security, at hindi ho ito dapat palampasin. In fact, may classification pa nga yung ibang agency natin na yung kinausap is assassin. Both the PNP and the PCO, sir. So, sila ho, nakalampag ho sila, itong mga government agency na to doon sa utterances na ginawa ng Vice Presidente. So, aside from that fact, nakita ho rin namin yung comments from social media platforms na meron ho talagang nabubuong magiging kaguluhan. Although, sabi ko nga po kanina, yung comments sa mga Facebook at social media platforms, hindi na ho namin nakasama sa affidavit of investigation po namin, Your Honor. All right, thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Counsel for the respondent, for the continuation of your cross. I heard you say Last few questions, Your Honor. after the cross, before redirect, we shall pause for a 15-minute break. Counsel for the respondent may proceed. Attorney Lotok, does a Filipino citizen have the right to express dissatisfaction with our government? Definitely, sir.
This is part of freedom of speech, correct? Yes, sir. And as long as we do not commit an act to overthrow the government, this is allowed, correct? It depends, sir, kung magpo-fall siya sa inciting to sedition, Okay. sir. But in that press con, did VP Sara directly urge the public to overthrow the government? There was no such kind of a statement, but there was a sort of tendency because of those utterances. All right. She merely voiced out her personal opinion during the press con, correct? Opinions during the press con. I cannot answer to that, Your Honor. Based doon sa nakalap namin kung ano hong nandito. That's okay. So, and just like any other ordinary Filipino who has the freedom of speech, she should be allowed to do that, correct? Yes, sir. Unless we are under martial law again, she should be able to speak, correct? I cannot speak kung yung situation na yan. That's hypothetical, sir. Nothing further, Your Honors. Okay. Thank you, Counsel for Respondent. Again, as stated by the presiding officer. Wala pa kayong balak mag-break talaga? Senator Judge Soto, let's give way to seniority. Thereafter, Senator Judge Pangilinan. You may proceed, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. This will be very quick. Naliligaw ako eh. Because I think that even some members of the public that are watching, naliligaw doon sa discussion of grave threat and inciting to sedition. Di ba sa regular courts naka-charge yun, Mr. Witness? Sir, wala pa hong, as far as I know, as far as the NBI Cybercrime Division is concerned, wala pa ho sa court, Your Honor. Nasa preliminary investigation pa lang ho yung case natin. So pero sa regular courts pinafile, di ba? Yes po. Opo. Ang nakafile dito sa impeachment court, betrayal of public trust, di ba? Opo, Your Honor. At saka other high crimes. Yes po, Your Honor. Hindi grave threat at saka inciting to sedition, di ba? I think yung Article 4 yata may nakalagay doon, Your Honor, na Pero hindi yun ang main charge, di ba? yes, Your Betrayal Honor. of public trust. Opo. Sige, kasi naliligaw ako eh. Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Judge Soto. Senator Judge Pangilinan. Yes, very quickly lang dahil napag-usapan ito since nag-umpisa tayo ng hearing. Yung authenticated video ba AI? No, sir. Ito ba Yes, fabricated? No, sir. It's Ito not ba fabricated. spliced? Hindi po, sir. So in other words, yung video ay accurate Yes, sir. and representation of what happened. Authenticated. Kasi sir. Yes po. dalawang linggo na nating dinedebate kung i-admit ba o hindi o et cetera. Hindi naman din sinasabi ng prosecution na altered or spliced or yung defense altered or spliced. Tama? Yes, sir. Obviously, Yes, go ahead. well, obvious. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands, pag merong tinatawag Nagiging na- 6 o 7 yung daliri, Opo, ganun. opo, Your Honor. And then, kinukonsider din ho namin yung tinatawag naming temporal artifacts doon sa visual analysis. Meaning, kung sa one frame, ito ang condition, then pag tinuloy-tuloy mo nang i-play, minsan mawawala yung buhok, mawawala yung rilo. So wala hong ganon na mga circumstances na So for nakita the namin. record, lahat ng mga video na pinakita natin dito sa impeachment court, na pinakita ng defense at ng prosecution, lahat yon authentic. Yes, for Your the Honor. record, no? Yes, Your Whether Honor. the witness or at least both. Okay. Just to put it also on record na dito sa mga sinulat, kasi nung nag-imbestiga kayo, sumagot yung lawyer, di ba? Ni Vice President Sara. Itong dated saan ba yun? Annex I, sorry. Annex J. Yung Annex J, sinasabi, sumagot yung Vice President, yung abogado ng Vice President, no, na
Our client vehemently denies Annex K having made any threat constituting grave threats under Article 282 of the revised penal code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano? Opo. That it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out. Yes po. So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material. I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May Yes. 2025. Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari. Yes, Your Honor. Okay, thank you. No other question for this matter. Thank you. Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala ng Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Maaari Opo. po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo no, sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, sir. mapunta to? In the Opo. exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency,
That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo. I So think meron Makati po, no? Court yun. Ah. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala po akong yung- problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, binigyan ibig niyo ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Oo, di ba sir. po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga Ah. po yung notice from Ombudsman. Na pag meron na hong notice Wala ang po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? Sa Wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po- tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Meron po akong tanong. Pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo yun? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol
sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. But well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po. During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the Cybercrime Division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon po. ho yung Yes or no po? validation. Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po Attorney namin. Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir. Thank Your you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess. Chair would like to recognize Senate President Gatchalian for his interjections. You Thank may you. proceed, sir, and you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, napakinggan ko kanina yung isang sagot ninyo at sinabi niyo dito, just this afternoon, yes, we do believe that the Vice President had contracted. Naputo lang siya, but obviously contracted someone to commit a crime or to kill the President and the others. Kahapon, narinig ko na ipinapasa nyo sa investigative division ng inyong or intelligence service ng inyong ahensya itong tanong na ito. So, ano ba? Meron bang nakontratang papatay o walang nakontratang papatay? Yes, Your Dahil Honor. this morning lang sinabi nyo, you believe na merong nakontrata. Yes, Your Honor. Base ho doon sa utterances, we believe the Vice President na hindi ho siya nagbibiro nung sinabi niya yon. So, ang stand po namin, meron na ho siyang kinausap na tao. Anong ebidensya na meron kayo o meron ka o meron yung Cybercrime Division na made you believe
na merong nakontrata? Una, Your Honor, kung yung pagbabasihan po namin is yung November 23 na may kinausap siya, pwede hong sabihin na nagjo-joke lang siya doon kahit galit na galit siya or etc. But then nung na-incorporate po natin yung November 26 na ni-reiterate pa niya at sinabi niya doon openly and in public na totoo may kinausap na siya to take revenge kung sakaling mamatay siya. So ang belief po namin may kinausap ang Vice Presidente. Now, insofar as kung sino yung kinausap na yon, insofar as yung existence ng tao na yon, ang makakasagot po, Your Honor, since trabaho nila yun, yung aming intelligence service po o kaya yung aming So director. yung belief mo ay nanggaling doon sa mga statements Yes, ni Your Vice Honor. President Sara. No more. Statements and admission, sir. Yun doon lang nanggaling. Wala nang iba. Insofar as the Cybercrime Division, Your Honor, yes. Okay. And then, meron din siyang reply. Na sinabi niyo nga kanina, nagpadala kayo ng letter dated December 2, Your Honor. December 2. And may reply rin si VP na dinideny niya na merong grave threat. No? So pag dineny niya na ginawa niya yung grave threat, obviously dineny niya na may kinontrata siya. Di ba? So bakit pa rin ninyo i-file o recommend na mag-file ng grave threat and inciting to sedition kung may denial na? Hindi ho, Your Honor. Ang na-establish po namin doon yung the elements of the crime of grave threat. So nung nakita namin na nasatisfy siya at na-comply siya, nung na-refer po namin ito sa Department of Justice, nag-concur sa amin ng Department of Justice na indeed na-comply ninyo and therefore tuloy yung proseso. But what made you not bakit hindi nyo tinanggap itong paliwanag ni VP Sara sa kanyang letter? Dahil kaagad dito sa letter niya, may denial na ginawa niya yung grave threat and therefore wala rin na kontrata, no? Kasi magkadugtong yun. Well, Your Honor, mere denial would not discount the fact na na-utter niya yon at may kinausap na siyang mga tao. Yun nga ang problema doon. Kaya namin siya gustong makausap personally para makapag-tanong pa kami ng other questions para makita namin, totoo ba itong kinontrata ng Vice Presidente o kinausap o hindi. Kaya lang, Your Honor, wala ho dun, hindi ho siya nag-appear. Yung kanyang sagot is mere denial lang, walang mga basihan, even circumstantial na basihan. So hindi ho namin siya sinama sa factor in considering whether or not a crime of grave threat has been committed by the Vice President. With your permission, Mr. Presiding Officer, just one last question. Nakita nyo ba kung merong capability si Vice President Sara? Definitely po. Your Ano Honor. ang nakita nyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin yung kanyang sinabing pagbanta at yung kanyang gagawin? Well, for one, she is the Vice President of the Republic of the Philippines. And number two, Hindi naman porket Vice President ka, may capability ka gumawa nun. Di ba? yes, Your Honor, not necessarily. But alam naman po natin yung background, naging presidente ang... Hindi ka naman porket Senate President, may capability ka gumawa nun. Yes, Your Honor. Yun So, nga. anong ebidensya na meron kayong nakita na kaya niyang gawin yun? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho aside from the fact na vice presidente siya. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Ejercito, thereafter Senator Judge Ontiveros for their interjections. You may proceed, sir, when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Lotok, given that the Vice President repeated her alleged threats as presented no kanina, sabi niyo twice or thrice sa mga Opo. videos. Yes, sir. Did you consider her persistent in making the threat or in going through with the threat because these two are different?
Yes, Your Honor. I think yung in-explain ko po yan yung nature of instruction. Kasi yung nature of instruction niya, sabi niya doon, pag namatay ako, huwag kang tumigil hanggat hindi mo mapapatay sila. So there, that's indicative of persistence na determined din po ang Vice Presidente na gawin yon at porsigido siya na doon sa kanya mga utterances kasi maliwanag po na sa instruction na hanggat hindi mo sila mapapatay, huwag kang titigil. So hindi ba ito tinatawag na persistent lamang doon sa threat kung may mangyari sa kanya? If something happens to her, di ba? Parang yun yung nasa... Yes, Your Honor. Does the heat of the moment still matter here? Kasi maaring dahil lang sa bugso ng galit o sa takot ng gabing yun, nang nangyari dahil sa sitwasyon na nandun po sila sa batasan. Again, Your Honor, pwede pong mag-matter yan kung yan lang ho ang pinagbasihan namin, yung November 23, 2024. Kaya lang, gaya nga ng explanation ko, kinonsider namin yung mga previous statements na may patterns, may consistencies, yung October 18, 2024, as well as after ng November 23, which is November 26, 2024. So marami ho ang mga factor na kinonsider namin bago kami nag-conclude na indeed may violation ang Vice Presidente. Dahil dun po sa Attorney Lotok, no, sa Israel versus People, GR number 265736, dated November 19, 2025, sinabi ng Korte Suprema na sa pagtukoy kung may mens rea o kriminal na intensyon, kinakailangan ding umiral ang pagpupursige or persistence na Yes, sir. nabanggit natin. Yes, sir. Kung walang ganitong pagpupursige, walang krimeng grave threats. Yes, sir. Gaya ng mga bantang binitiwan lamang sa tindi ng galit o bugso ng damdamin, no? Yung nabanggit natin kanina, Opo. o bilang biro at hindi naman sinundan ng anumang kilos o karagdagang pagbabanta. Yes, sir. Insofar as persistence is concerned, nakita po natin yan noong November 23 utterances. At the same time, persistence in the sense na aside doon sa November 23, inadmit po niya at reiterate niya yon in the November 26, 2024 statement. Dahil meron po sa sa Article 282, no, yung threats without persistence are not considered grave. Yes, sir. So, in conclusion, Mr. Presiding Officer, sa inyong palagay, ano-anong ginawa ng Vice Presidente ang may tuturing na pagpupursige o persistence sa kanyang mga banta? Well, Your Honor, October 18, sinabi na niya doon na I imagine myself cutting his head, na gusto kong tanggalin yung ulo niya ba. In fact, may instance doon na sinabi niya na pag di kayo tumigil, uhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Merong ganun nung October 18. And then pagdating dito sa November 23, she was hurling profanities and invectives habang galit na galit siya. Sinasabi niya, this country will go to hell dahil yung tao na yan na nakaupo, hindi marunong maging presidente. Wala akong kinukonsider na mas mataas sa akin. At the same time, he was lying through his teeth para lang makuha yung boto ng mga tao. And then nung kinausap niya na papatay sa 3. At the same time, dinugtong ho namin yung November 26. Inulit pa ho niya yon. Aside na persistence na yung nature ng kanyang utterances, inulit pa ho niya nung November 26 openly and in public na indeed may kinausap siya to take revenge na kung mamatay siya, patayin niyo yung 3. That's much persistence kung i-establish po natin yung persistence, Your Honor. Maraming salamat, Attorney Lotok. That's all. No more further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Thank you Judge po. Erito. Senator Judge Ontiveros, you may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, Yes po, Your Honor. nabanggit niyo kay Senator Judge Ejercito, hindi ngayon lang, kanina, yung admission against interest. Sabi niyo po ang mga pahayag
ng Vice Presidente ay maituturing na admissions against interest. Tama po? Yes, ma'am. May diferensya po ba sa pagtrato sa pahayag ng isang tao kung pabor sa kanya o against sa interest niya ang admission? I think so, ma'am. Ano po? Kasi base dito sa issue natin, ang Vice Presidente is abogada, alam na po niya yon na the moment she uttered those kind of statements, pwede ho siyang mag-fall in any criminal violation. So pagdating ho nung November 26, instead of avoiding mentioning those utterances, instead of denying mentioning or instead of denying that she made those utterances, ang sinabi po niya, ni-reiterate niya. Yes, sinabi ko yan na someone has to take revenge kung sakaling mangyari ito, mamatay ako. Yun po, Your Honor, ang nakita namin. Kaya ako nasabi na admission against interest ho yun. So kung sa halip na i-reiterate niya, i-deny niya yung naunang sinabi, kung sinabi niya na hindi ko talaga minimin yan or may sinabi siyang maituturing na pabor sa kanya, iba po yung pagtrato nyo sa ganyang klaseng pahayag sana. Baka maging iba, Your Honor. Okay. So, ano po yung diferensya at saka halaga dun sa bigat na binibigay ng batas dun sa admission against interest? Well, pinapakita ho rito in the natural order of things, hindi ho i-admit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya o na ikakaharap niya sa isang paglilitis, something like that. Kapag ho inadmit ng isang tao yung isang bagay na ikakasira niya, maliwanag na ginawa niya yon, sinabi niya yon, at determinado siya sa mga pangyayaring yon o porsigido siya sa mga pangyayaring yon. So, Yun. masasabi po bang mabigat o napakabigat ang diferensya, ang halaga na ibinibigay sa isang o sa ilalim ng batas ang isang admission against interest? Yes, Your Honor. Opo. Okay. Panghuli na lang po, Mr. Witness. Bakit nga po pinaparusahan ng batas ang grave threats kahit pa hindi natuloy sa physical act? Well, Your Honor, for purposes of peace and order among the populace, pag hindi ho in-address yung speeches o yung utterances na magka-qualify as grave threat, magkakagulo ho yung mga tao. Pwede na lang ho sabihin kahit na sino na papatayin kita pag ito nangyari, gagawin ko to sa iyo pag ito nangyari. So I think the wisdom of the law is to avoid the disorder, the anarchy, and the chaos that it would create, Your Honor. So yung sinasabi niyong wisdom of the law ay hindi lamang sitahin o parusahan yung isang bagay na tumuloy sa physical act, kundi mag-serve ng deterrent para gawin Yes, Your ngayon Honor. ng taong iyon or ng ibang tao, Yes, Your yung Honor. grave threats? Pwede po yun, Your Honor, to serve as a deterrence, Your Honor. So may preventive na value din nakikita kayo Yes po, Your Honor. bukod sa curative. Opo, Your Honor. Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat po, Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Antiveros. Senator Judge Rafi Tulfo, thereafter Senator Judge Alan Cayetano before the recross of counsel for respondent, if any. Senator Judge Tulfo, you may proceed and you have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, aware ba kayo at one point in time, I just don't remember what date was it, na pinulled out yung certain numbers of security personnel ni BP Sara? Yes, Your Honor. Based on the news, may nakita po kami noon. When was that? When did it happen? 2024 yata, yung 75 PNP personnel Correct. from BPSPG, sir. Was that before the utterance of BP Sara in sa press con or after? Before, sir.
Before. I think that's before, sir. So would it be possible na because of that, nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit. Kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na praning at Very much possible, sir. Po, yun po. but hindi niyo ba inimbestigahan bakit na pinull out yung security details niya? May nakita ho kami, sir, doon sa November 26 na video, kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinasabi siyang issue sa security niya. Doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng Presidential Security Command. I'm not familiar with that. So, doon ho yung... Okay. Sino pong nag-cause ng pull out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos? Hindi ko ho siya masyado. Pero I think part ng reorganization, Your Honor, ng PSG, if I'm not mistaken. Part ng reorganization. So, ilan po yung na-pull out? 75. Na Hindi ko po alam personnel. kung yan yun. Ang sinasabi ko po, Your Honor, yung dating BPSPG is under ng attached unit ng Armed Forces of the Philippines, kung di ako nagkakamali. And then, inilagay na siya sa ilalim ng Presidential Security Command. Yun po yung sinabi ng Vice Presidente during November 26 na security threat dahil dun sa event na yun. Yun po yung tiningnan din namin yan. Pati nga yung 75 personnel. Kaya lang again, hindi po siya sufficient na mag-establish ng apparent violation of any criminal offense. Kasi nga, para siyang normal na function ng agencies and departments. Yeah, Mr. Witness, yung sa akin na kasi yung pag-pull out ba ng security, was it sudden? Did it, I mean, ano yung naging dahilan? At kanino galing yung order para i-pull out yung ilang numbers of security details niya, particularly PNP, and then sabi nyo nga, yung sa PSG, nabawasan din ba base sa inyong investigasyon? Bakit nga po nangyari yon? Yung sa Anong nag-trigger noon? Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila kasi mayroong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong na nasa news na ginawa ng PNP, o reason ng PNP bakit mayroong ganong pull-out. Then nung nakita ko namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Nung chinek ko namin yung news, yung per record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel. So marami pang naiwan. Yes po, Your Honor. And Okay. in fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yung bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng Presidente. So nakita ko namin na hindi siya sufficient para maging valid basis ng investigation. Hindi ko katulad dito sa threat against the President na apparent po yung utterances na nangyari. Okay, dalawang katanungan na lamang, Mr. Witness. So, base sa inyong investigasyon at karanasan, ilan ba dapat ang security detail ng isang Vice President? So, sorry po, Your Honor, wala po akong idea kung ilan Okay. po dapat yung... Last na lamang. So, nung na-pull out yung ilan sa mga security personnel niya, sabi niyo nga 75, right? Sa PNP and then meron pa atay sa PSG. Nagreklamo ba siya? Sa inyong pagkakaalam? Doon sa November 26, Your Honor, I think ang isa sa issue niya na may threat sa security is yung paglipat ng BPSPG from attached unit ng AFP na maging under siya ng Presidential Security Command. Yun po yung narinig namin. Pero yun dito sa 75 personnel, insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa reports, sa news, sa social media na nagreklamo siya na nawala yung 75. Pero baka maliho ako, baka mayroon akong hindi nakita. Pero insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa news na nagreklamo siya dun sa 75 transfer ng PNP personnel from BPSPG
dinala doon sa Manila, Your Honor. At hindi na siya nag-request ng augmentation o dagdag doon sa mga nawala na security detail. Mukhang hindi na po, Your Honor. Wala ko kaming nalaman kung may ni-request ba siyang dagdag. So is it possible na dahil doon sa pag-pull out ng security details, nasabi ko na kanina, tanong ko na again one more time, na yun probably ang tinitingnan na reasons ng mga sumusuporta sa kanya, siya or anybody sa circle niya na eto na siguro yon. Tama po kayo, Your Honor. Thank you. Senator Judge Alan Cayetano, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Mr. Presiding Officer, dear colleagues, susundan ko lang po yung kay Senator Risa, Senator Judge Risa at Senator Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. sir. Yes. Yeah, that's isang beses, sir. isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir. Ang tinutukoy ko po ang admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted. So yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir. Ang sinasabi ko po ang admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yon at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest? Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi ng, it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, ni-reiterate Okay, niya. very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So, the November, as well as the As well as October 18, other sir. evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterances niya doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. Insofar as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Yes. Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements
na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang state admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. I do not know, sir. Ang Oh, you do not know. ang nire-refer ko na Yeah, don't tell me admission- na. So you do not know. Okay. When she said, kung papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung 3. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. O ano pa? Ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo na yun utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you don't need to answer. Yung sinabi ko po na No, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement, na kung papatayin nila ako, patayin sila, is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa iyo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. no. So you Specific. do not know what the alaman ng video? Again, tinignan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Opo. So hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya, maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I it think up? it should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung 3 na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung 3. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. Your Honor. Pwede ko pong ulitin. Your Honor. Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, my cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor. Yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through
through cyber. And the by... utterance, in accordance with you, constitute grave threat. Yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So magdidebate tayo kung anong higher, papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Your Honor, again, uulitin ko, yung utterances was made through information and communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Not necessarily, thank you, Your Mr. Honor. President. Noted. Counsel for respondent is recognized for his recross, if any. Just a few points, Your Honor. You may proceed, sir, when you're ready. So during your testimony, you mentioned that an unsigned document is a mere scrap of paper. Yes, Your Honor. But you also said on redirect that the lack of signature is a typographical error. No, yung typographical error based sa tanong sa akin kanina ng abogado, yung misspelling, yung mali yung docket number, kung mali man yun, yun, Your Honor. Okay. Now, you mentioned on redirect also about the November 26, 2024 press con, correct? Yes, Your Honor. Yes, sir. So after that press con, did you interview VP Sara? No, sir. And despite not having interviewed her, you made findings on her mental state. No findings ng mental state, sir? What do you mean by that? My question is, despite not having the chance to interview VP Sara, nevertheless, you included in your investigation or findings about her mental state. Based on the series of events, Your Honor, as I have said, state of mind can be shown through the overt acts, Your Honor. Okay. So you were also asked about persistence, correct? Yes, sir. All right. Now, the subject video was on November 23, 2024, correct? Yes, sir. But to demonstrate persistence, you referred to a press con on October 18, 2024. No, sir. To demonstrate persistence, yung nature ng utterances niya, ulitin ko, sir, in-explain ko muna, the nature of the instruction was persistent because of the fact na ang sabi niya, huwag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. And then, i-reiterate niya to noong November 26. Now, as to consistency, patterns, at persistence, pagdating sa galit niya sa presidente, yung October 18 may kinalaman kasi ang unang sinabi niya doon, walang kinukonsidera kong number 1 hanggang number 2 lang yung Pilipinas na to. Then pangalawa, I imagine myself cutting his head. Then kinumpara namin siya noong November 23. Already satisfied with the answer? Consistent po yung... What was that, counsel for respondent? We are already satisfied. No need to I think elaborate. already answered. Yes. All right. Last two questions. So you said that the February 14, 2025 DOJ certification
found your findings or your investigation or the case that you filed sufficient? Based on the certification, the DOJ stated that you have complied all the elements of the crime charge, sir. All right. So this DOJ evaluation, does this amount to a final verdict of guilt or innocence by VP Your Sara? Honor, ang maliwanag ho doon, for purposes of preliminary investigation. Wala akong sinabing na final verdict, Your Honor. All right. So you also mentioned the concept of open source investigation. Yes, sir. Does this include internet browsing? Yes, sir. So you Google search, kasama ba yun? Yes, sir. So you Google search mga news articles, Yes, sir. websites, videos, correct? Yes, sir. Including mga YouTube videos. Yes, sir. All right. I'll show you a short video and I'll ask one final question now. Kindly show the video, Tech. Worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. Yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So in the course of your open source investigation, did you encounter this video? Hindi ko po na-encounter yan, sir. Nothing further, Your Honors. Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok, Yes sa po, Your Honor. pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalian kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang Pangulo na may nakausap na siya, nagagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya. Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir, opo. Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukul sa inyo, na hindi nyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang Pangulo. Sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit 2 oras, sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya nyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya. Well, una, since Vice Presidente siya at base doon sa circumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor. And as an advisement perhaps to the senator judges and the public as well, an admission against interest, as mentioned in the rules, is nothing really special. An admission against interest under the rules is simply an exception to the hearsay rule, where a person who is about to die or is unavailable to testify, his statements against his or her interest may be admitted, testified to by another person, not the weight we seem to be giving admission against interest na parang umami na dahil labag sa interest niya yon. The rules are specific and the purpose also is specific. It is an exception rather to the hearsay rule. If there are no other points or questions to be raised by any of the senator judges, Attorney talagang photo finish. Senator Judge Padilla is recognized for his intervention. Pwede po bang magtanong You have 2 ulit? minutes, sir. Yes, of course, sir. Apo. Kanina po nabanggit kanina ng isang senador na meron pong 2 kaso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inimbestigahan niyo po, isang 150 million, tsaka ano po yung isa? Ang naalala ko, Your Honor, yung kay Mas yata, yung sa... Hindi ho ako may hawak noon, Your Honor, hindi ho ang Cybercrime Division. I think ibang unit ang nanghuli, although ang Cybercrime Division yata yung nag-file. Pero hindi ho ako may hawak. Hindi noon, po sir. panahon niyo. Pero ano po nangyari doon? Na-dismiss po ba yun?
Ang alam ko na-dismiss yata, sir. Nagsagawa din po ba sila ng masusing investigasyon? Hindi ko po masasagot. Hindi ho ako nag-imbestiga, Your Honor. Wala po kayong nabalitaan kung gumawa din sila ng masusing investigasyon? Again, Your Honor, kung ibang unit ho ang nagsagawa noon, wala po akong personal knowledge. Opo, opo. Kasi po doon malinaw na mayroong involved na pera. Kasi alam niyo, matagal din po ako nakulong. 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan. Sila Tihanki. Katunayan, excuse po sa aking seatmate. Madami po talaga. Pag usapin po kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba nyo, yung mga nangyari nung November 23, birthday ko pa po yun. Opo. Sa tingin nyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito? Walang kahit anong threat pa rin po ba yun sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan. Based on our findings, grave threats, Your Honor, and inciting to sedition. Meron po ba, inciting, okay. Maganda pong pag-usapan yan. Doon po ba, pagkatapos po ba nung November 23 na mga sinabi ng ating Vice Presidente, meron po bang ginawa ang ating mga taong bayan para maging inciting for sedition? Nagbunga po ba ito? Your Honor, ulitin ko po yung sagot ko. In the case of People versus Nabong, hindi ho necessary. Pakisagot na lang po kung yes or no. Kung meron po bang naganap na pagkilos ang mga tao. Insofar as yung Seditious Act, wala kaming nakita, sir. Wala po, opo. Meron pa pong isang tanong. Doon po ba sa mga naganap na maraming protesta, merong Trillion March, merong kung ano-anong march, nakita niyo po ba doon ang Vice Presidente? Yes or no lang po. Saan pong protesta, Your Sa Honor? lahat po ng protesta na ganap, Dilawan, Tinklawan, Duterte, ano man po. But wala akong personal knowledge, sir. Yes or no lang po, nakita niyo po ba doon? Si Vice Presidente, nagsalita po ba siya? Nagbigay po ba siya ng panahon dyan sa mga yan? Insofar as I'm concerned, wala akong nakita, sir. Wala pong nakita. Okay lang po, maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Padilla. Attorney Lutok, you are excused and the court thanks you for your time and cooperation with this impeachment court. Thank you very sir. much, Your Honor. May I ask, good that the Honorable Defensor is standing up. Tomorrow, the subpoena for Attorney Lopez is only for today and tomorrow. The subpoena thus far, yesterday rather, and today. The subpoena for Captain Bello is for no subpoena, but she is scheduled to testify tomorrow. So what is your pleasure, Honorable Defensor? Your Honors, before we proceed any further, the prosecution respectfully requests for a 5-minute recess. Just 5 minutes, Your Honor.